Hello, what's up? Chichika nga pala ako sa inyo. Pero bago ang lahat, mag-ano muna ako, magpipengkay-pengkay. Yan. Eto na nga, kahapon, di ba, pumunta ako sa NADTI. Sa National Dental Traders Keme. Then, nakita ko tong classmate ko na, hindi naman classmate, yung asawa niya classmate ko. Yung boy, no? Schoolmate ko sila pareho. Tapos itong girl na to, si Dr. Carol Dumapig. Yan. Gagandaan talaga ako sa kanya. Ang ganda-ganda talaga niya nung college days namin. Kaya nagtataka ko, ano nangyari? Charot. Hindi, ganito. Sabi niya, naglalakad ako kasi syempre, di ba, vlogger. Hoy, Doc Mikey, keme, pa-picture naman. Pa-picture kayo. Tapos nakita ko sila, namukhaan ko, di ba, sabi ko, hello mga taga-UE friends. Kineso, ganun. Sabi niya, hoy, pa-picture kami, artista ka na. Sabi niya nang ganun. Sabi ko, tanga, artista pinagsasabi mo. Siyempre, loki lang tayo. Tara, picture tayo. Tapos, nag-ano pa ako. Sabi ko, picturean ko kayo. Kineso. Nag-ano sila, ano ka ba? Para kang tanga. Picture kami, kasama ka. Sige, picture. Then, di yun na, no? Pero hindi kami close dati. Hindi kami, parang wala naman kami kasi, di ba? Alam mo naman pag sa dental school, hindi ganun, may sarili kang ang kailangan mo talaga graduate. Meron pwede ka naman makipagkaibigan, kasi iba talaga yung mga sinasamahan ko dati, hindi sila. Kasi mga matitino yung mga yan eh. Hindi talaga ako matino. Then, nung umuwi na ako ng bahay, kasi wala man ako binili, nag-vlog lang ako doon. Pagka uwi ko, nag-message siya, nag-chat siya, no? Ay, may mic pala ako. Ano ba? Gumagana yan. Nag-chat siya. Sabi niya sa akin, uy, nice meeting you. Ang ganda ng bubelya mo. Sabi niya sa akin. Kasi nga yung outfit ko. Sabi ko, uy, tanga, thank you, ganyan. Sikat na sikat ka na. Sabi niya sa akin, at least, mga panot, kineso. Sabi ko, hindi, ano ka ba? Nung sikat-sikat, grabe ka naman. Ako pa rin to. Ganyan, kineso. Sabi niya ng ganun. Alam mo ba, eto na yung exciting part. Alam mo ba, may memories ako sa'yo. Itong babaeng to, nagagandaan talaga ako. Maganda talaga siya. Nagtaka nga ako, sabi ko, kayo pala nagkatuluyan? Sabi ko gano'n. Yun. Sabi niya sa akin, yung babae na kachat ko, sabi niya, alam mo ba, may memories ako sa'yo. Ano yun? Sabi, anong memories? Magkatabi tayo dati, nagsabay tayong mag-clinic. Tapos, napagalitan ka. Napagalitan ako. Alam mo, biglang bumalik sa akin yung alaala ng mga nakaraan. Bumalik sa akin lahat. Sabi ko, ito ba yung resto days? Yung nagpasta tayo? Na napagalitan ako? Na tinapon yung gamit ko? Ito na nga. Interesado ka? Press 1. O send ka na ng Gcash. Bibilisan ko yung storya. O gusto mo yung private ko? Kwento ko sa'yo private. So, pero, kaya ito na. I-share ko lang. May mapupulot kayong, putang ina, parang di ako tinatabla ng makeup. Parang, idilaw nga natin. Wait lang. Ididilaw natin yung ano. Ididilaw na. Nadidilawan to eh. Yan. Ay, hindi, wag puti. Yan. Para fresh ako. Ito na nga. Bilisan ko na. May storya ako sa iyo. Alam mo, biglang bumalik sa akin yung alaala ng nakaraan. Talagang, ay, oo, kay Dr. Salazar. Hi, shout out sa iyo, ma'am. Grabe kang pinahiya mo talaga ako. Charot. Hindi, kwento ko lang. During ito, kasi ang clinician namin, 3rd year. Pero pang 5th year na yun, kasi 6 na taon eh. 5th year, 6th year, yan, clinician ka na. 4 ang clinic mo. 51, 52, 61, 62. So, 51 pa lang ako. Magki-clinic na ako. Ang sisti kasi sa school, linis, bunot, pasta. Yun ang pagkakasunod. Lilinisan, pag pinagpasok ka ng pasyente, lilinisan mo muna. Kaya sa mga private school, hindi pwede papasok ka tapos papastahan mo. Pumunta ka sa private. Step by step ang proseso. Linis, bunot, pagagalingin mo muna, pasta. Pag may dugo-dugo yan, tanggal. So, yung pasyenteng yon, eto na nga, high school. Nagtitipid ako nung time na yon, parang walk-in lang siya. Kasi nga, pwede naman walk-in eh. Meron din kasing ahente. Pag may ahente, sila magbibigay sa'yo ng pasyente. Wala nga akong budget, di ba? So, umaasa ako sa walk-in. Nilinisan ko. Tapos pwede siyang pastahan, walang bunot. Kaya pwede ako magpasta kasi ang bunot is parang 61 clinic pa. So, ay, pasok to sa requirements para matapos ko ang 51 clinic ko. So,
Linis, pasta lang. Wala nang bunot. Di ko, nilinisan ko siya. Kasi ko bukas magpastahan tayo ha. Ang siste, ang estudyante, minor de edad, below 18. No? Sinabi ko, ay naku, asan ang parents mo? Wala lang parents, nasa bahay eh. Ang gagawin natin? Gawin na lang natin 18. 18 na lang. Sabi ko sa ganun. Sige, 18. Para mapastahan ka dito ng libre. Ang pasta kasi sa amin, amalgam. No? So, yung hindi kakulay ng ngipin. So, saya-saya pa namin. Naging close kami. Sa pag ano, ang pukin ng ina mo, landi mo, siguro may boyfriend ka na. Nagtatawanan pa kami. She even carry my bag. Yung mga gamit ko. Siya ang tagadala. Kasi ang dami kong, madali mo yan ha, pukin ng ina mo, mag-ano tayo, maglilinis-linisan tayo. Di yun na nga. Pagkatapos, nung maglilinisin na kami, resto, department. Kasi kada department yan eh. Napatapat ako sa isang terror na prof. Doktora Salazar. Ang kapatid nun, dean that time ng UE, College of Dentistry. Paano yan? O sige, laban na lang. Para matapos na lang to. Chinikan yung papel, di ba? Doon ko nakatabi si Carol. Yan, si Carol, yung ano. Chinikan yung ano. Anong gagawin mo, Mr. Bugayo? Mr. pa ako nun. Ngayon, Mr. pa rin. Magpapasta po, ma'am. Tooth number, sinabi ko. Tooth number niya po, parang 6 ata. Okay. Patingin ng ngipin ng pasyente. Tinignan yung ngipin. Iha, ilang taong ka na? Gumano ng prof. Kinabahan na ako. Ay puta, yung tubo ng ngipin. Nalalaman. Iha, ilang taon ka na? Tira. 18 po. Kaya, nag-18 siya. Pinaalis ako. Pwede ba, Mr. Bugayong, lumayo ka muna? Yung totoo, iha, ilang taon ka na? Umamin. 14. Ewan ko, second year high school lang ata yun. 14 years old yung pasyente. Ako ang binalingan. Mr. Bugayong, pwede lumapit ka. Yes, ma'am. Sinungaling ka. Bakit mo nilalagay dito na 18 ang pasyente? 14 years old pa lang ang pasyente. Ang nangyari, the second molar, erupting pa lang. Doon nalaman ng edad na pasyente. So nalalaman na kung minor de edad. Erupting pa lang ang second molar. Sabi mo 18 na. Dapat nga tumutubo na yung third molar niya. Nagsisinungaling ka, Mr. Bugayo. Ginanon ako ng gano'n. Sinong teacher mo sa nagganon-ganon na, nagkaungkatan na, di ba? Para yung mga pagkakamali ng mga magjowa, di ba? Di ba ginawa mo na? Nagkaungkatan. Sino ang teacher mo ng resto 1? Si Dr. ano po. Hindi ba tinuro sa inyo yung ganyan-ganon? Sino ang teacher mo ng oral anatomy? Si Dr. ano po. Alam mo, Mi, that time, alam ko may hiniram ako doon kay Carol, kaya niya ako naaalala eh. Sabi niya articulating paper daw. Kaya sabi niya sa akin, shout out mo ko, ako nagpairam sa'yo ng articulating paper nung pinagalitan ka. Parang gusto niya sabihin sa akin na, grabe talaga yung, Mi, alam mo yung pinahiya, di ba napahiya ka sa lahat, times 5 na pamamahiya pa. Yung parang sinaksak ka ng kutsilyo, tapos ginanon-ganon pa, dinik-dik-dik pa siya. Kasi, pagkatapon, tinapon yung gamit ko, Mi. Nakalagay sa tray, di ba? Yung mga instruments ko, yung mga keme-keme. Get out of this premise. Ano ba yung English? Umalis ka sa lugar na to. Anong English doon? Leave me alone. Tangina mo. Kaya ka pala, hindi ko marunong mag-English. Parang ganun. Back off. Leave these premises or else I will call the... Tinawag ang Clinicians Club. Pwede bang tawagin ang Clinicians Club, Officer Kineso? Etong si Mr. Bugayo, ibaban natin to sa ako. Ang clinician na to, ibaban, hindi pwedeng magtrabaho. Alam mo, 2 linggo talaga ako. Kasi nakakahiya na pangalawang kurso ko na yun. So parang kuya-kuya na nila ako doon. Ahead ako sa kanila na 5 taon. Alam nila yan. Kaya parang ang tanda-tanda ko na pinapagalitan pa ako. Graduate ako 37 eh. 37, 36. O diba? 6 years lang ang dentistry. So parang hindi ko alam, parang iniisip nila, grabe naman. Or yung iba naaawa. Yung ibang nakakarinig, ang tanda-tanda na nito, pinapagalitan pa. Grabe talaga. Sobra. Alam mo, naisip ko nga, kung ngayon yun, yung kung ako, yung na matapang na Doc Mikey na Bardagula. 18 years old to bakit nilagay mo yung 16? Dapat tinawag mo yung magulang. Ha, doktora?
Tawagin ko magulang. Walk-in nga yan eh. Eh kung busy nanay niyan, okay ng ina nyo rin eh. Ha? Ginigigil niyo ako, ma'am. Huwag niyo. Diba? Ano gagawin? Kita mo na anak! Busy ka yan, wala bang utak yan? Pagkakapasa ka eh. Parang naku, huwag mo ko ginigigil ha, salasar ha. Siguro lang, naisip ko lang, na, inang gantong estado, hindi mo ako magaganon-ganon. Well, anyways, charing lang yun. Huwag kong gagawin. Baka hindi lang tinaob yung ano ko. Baka hindi lang itaob yung mga gamit ko. Baka tinadyakan talaga ako nun kung well, nung mga panahon na yon during college, kailangan talaga sumunod ka. Walang ibang paraan. Susunod ka talaga. Or else, lumipat ka ng school. Kung hindi mo susundin ang patakaran ng school, ganun. Alam ko sinabi sa amin sa school na kung bakit kami pinapahirapan. Kasi you will be handling live patients. Hindi naman tinatanong pag-graduate sa inyo kung anong grades niyo nung college, ilang board exam kayo. Hindi naman yung pinapaskil. Ang pinapaskil sa clinic, pangalan ng school. You came from University of the East College of Dentistry. Dito kayo graduate. May pinangahawakan tong eskwelahan na to. They produce top-notchers na dentist dito sa Pilipinas. Kaya hindi pwede na ikaw, Mr. Bugayong, tatanga-tanga ka, makakaalis ka dito nang wala kang alam. So hanggang ngayon, tinatanong ko talaga yung edad ng pasyente. Ilang taong ka na? Yung totoo. Tumating talaga yun sa isip ko. Na pag minor de edad, below 18, kailangan, you need a consent. You need kasi talagang makakatulong siya talaga. It helps a lot. Kasi minsan, ano yan eh, parang, ano rin ng gulo na, alam mo ng bata, bakit mo ginawan? Bakit? Dapat may parents consent yan. May alam na magulang na ginawan mo siya. Until now. Nung nag-graduate ako, nagpagawa talaga ako. Hindi ang inuna ko, hindi patient's record. Parents consent. Natuto talaga ako. So, yun lang, ma-share ko lang sa nung college. O, ayan ha, Carol, inano na kita. Yan ang story ako nung college. Gusto niyo pa? O, abangan.